Filipina sexy comedian and actress in the Philippine movies and television industry. So hindi naman maitatago, napaka-sexy na ating special guest po tonight. And Carmi was first seen in the 1980s as a celebrity, showgirl, and a dramatic actress. She was only 16 when she joined Dolphy's Angels, which opened new opportunities for her in Philippine entertainment. So during the years that she was not busy with her showbiz commitments, she studied and got a certificate at the Philippine School of Interior Design in 2003. Then in 2011, she got her diploma in a bachelor degree in fine arts at the Philippine Women's University. It was a different kind of fulfillment and achievement for her, because she had done something that she had wanted to do in such a long time. So everything that she had in life today is a result of her perseverance and dedication, love of family and friends, and best of all, her faith in God. She's still busy with her showbiz career and her newfound love, interior designing. So, dear brothers and sisters, let us all welcome our dear special guest to honor our Lord Jesus Christ, Miss Carmi Martin. Please give her a hand. Ninervous ko, feeling ko makatapos na lahat ng buhay ko. Ano ba kaya sasabihin ko? Anyway, nakakatuwa. Thank you, Chip, for inviting me. Sa totoo lang, di ba hindi niyo po ako naririnig sa tabas? Wala akong chismis. So in short, ako po ang taong napaka-private in sharing my life. But sabi ko nga, shit, hindi ako sanay na nagkukwento ng buhay ko. Sabi niya, there will always be a first time. And I believe na maganda rin naman talaga ang i-share ko kasi makatotohanan, di ba? Aside from sinabi niya yung year na pinag- Papasahin ko na po kasi pinaghirapan ko ito ng 2 linggo, di ba? Sana walang mag-text. Okay. Kasi, di ba, this is the story of my life. Before and after. And during, right now, after, parang patay na po ako. My life with the Lord. Hindi ba, may iba-ibang kwento. May kwento ng isang boksingero, ng businesswoman, bisexual, beauty queen, at ang storya ko naman ngayon, isang beauty. Yeah. With Christ. So, nakakatuwa lang kasi ang sharing ko talaga, kasama ko ang ABS-CBN. Because the first time I attended a Bible study, I was invited by Maxi Goloy, our voice coach for Tonight with Dick and Carmi. Yung anak ni Nestor de Villa, yung pastor. And syempre, mahirap mong magsinungaling pag nagte-testify ka. First time ako umattend ng Bible study. And then that night, syempre, bonggang-bongga ako. Sino ba nakanood dito ng Tonight with Dick and Carmi? Yan, di ba? Iba-ibang kulay ng tanga, sexy, everything. So that night, nakapanaginip ako. Ang panaginip ko, nasa disyerto ako. Kasama ko, 3 kaming bata. Uhaw na uhaw. Pagkatapos, di ba, ang desert, parang dun siya, nag-ano siya, parang gutom na hindi pala, uhaw na uhaw ako. And then suddenly, I saw this man. A man with white hair, white dress, yung mahabang damit. At tapos yung kamay na, lumalabas yung sun ray, and yung sa mata niya. And even when he opened his mouth, natakot ako. And then he said, do not be afraid. Actually, biglang nagkaroon ng water, nagkaroon ng dagat, pinainom kaming 3 ng, I believe that was my relatives, mga pinsan ko, no? Pinainom ako ng tubig, and then he said, clearly, na kung mananalig ako sa kanyang anak, I will never be thirsty again. So yun yung aking first na So syempre, sasabihin ko po sa inyong totoo, during that time, sikat na sikat ako. So talagang nasa height ako ng kalandian, kaseksihan, kaisian ng damit, at lahat ng mga lalaki, pinagpapantasyahan ako, alam ko. Yung talagang sikat na sikat yung show, ang yabang-yabang ko, I was on top of the world. So ngayon, i-intro ko na yung sinabi mo. Papasok
pinapasok ko na. Sabi ko, ano ba kayang sasabihin na? So ngayon, kasi, at the age of 16, ayan na nga ba, I started in showbiz. Ako po ang provider sa family. Sa pagiging provider, lumaki na ng ulo ko. So ang feeling ko, dahil akong provider, lahat ng ginagawa ko at sinasabi ko tama. My life at that time was a rock and roll. Meaning to say, party dito, umaga umuuwi, walang katapusang party, relationships, relationship flings, lahat na. Sasabihin ko, hindi naman po ako pumasok sa babae, buti na lang. Pero yun, talagang ang daming manliligaw. So talagang ang aking identity ay nandun sa kung anong show ang meron ako, kung anong kotse ang meron ako, kung anong Louis Vuitton ang dala ko, because during that time, talagang puro material ang identity ko, doon ako nakaka-relate. And then, pag nakakakita pa nga ako during that time, noong 1988, yung konti pa lang pa kasi ang born again. So, I remember na pag makakakita ko ng may hawak ng Biblia, talagang tatalikuran ko. Kasi alam ko magbe-preach sa akin. So parang, alam mo yun, pero si Maxi Goloy na still works for ABS-CBN, until now, talagang hindi niya ako tinatantanan kasi matagal ang intayan namin sa recording studio for Tonight with Dick and Carmen. So talagang siya ng share na ako naman, oo ng oo, ganun-ganon, ganyan-ganyan. Pero kinito ko sa kanya yung panaginip ko. And then she said na ang message doon was about the Samaritan woman who had many relationships. Actually, 5 men she was not married with, pero relationships, no? Sabi ko, naku, ayun na naman, yung mga boyfriend ko, paano yan? Diba? Pero talagang kaliwat kanan po ang aking mga travels, endorsements, ang mga projects talaga. Pero pag uwi ko sa bahay, sa totoo lang, pag mag-isa na ako, my life was very empty. Na I remember na meron tayong yung 700 Club. Mapapanood ko yun, and then lasing akong panonoorin ko dun. Every time na may closing, sasabay ako dun sa prayer that I accepted Christ. Pero paglabas ko na naman uli, ayun na naman, yung identity ko na naman ay sa kamunduhan. And then, during that time, masasabi ko nga, I was very insecure. Sino ba naman ang hindi ma-insecure? Siyempre naman, di ba, ang beauty, lumilipas. O, pag ilang kembot lang dyan, may mas batang lalabas sa akin, di ba? So, I was very insecure and longing to have my own family, a husband. Yung gusto kong magkaanak. Pero ayaw kong masira yung katawan ko kung mali naman yung asawahin ko. Di ba? So, fear of the future. You know, siyempre, parang hindi mo alam what will happen. Yung mga wrong choices ko in life made me so miserable. Mga maling kaibigan, barkada. Napapagod talaga ako. Pagod na pagod talaga. Noong panahon ng 1997, na hindi mo napasok kung ano nangyari sa buhay ko. Buti na lang. Diba? Nagkaroon ako ng second dream. O, diba? Kasi tigas ng ulo ko eh. I was in a relationship at this time, no? Nakita ko yung heaven bumuka. Nakita ko si Jesus bumaba. And then I saw my relatives na patay na, tumayo. I was inside my condominium unit na meron siyang sliding door. And then, syempre, ako kasi yung nanaginip, ako bida, di ba? Sabi ko, Lord, Papa Jesus, nandito ako. Tapos nagsasalita siya, it seems na hindi ko nadidinig. Pero nakikita ko siya. And then, I was trying to open the sliding door. Hindi ko talaga mabuksan. Tapos ganun ako ng ganun, nakatingin siya, parang he was saying a message to me, hindi ko madinig. And then, finally, sabi ko, ano ba to? Ano bang naglalak? Bakit hindi ko mabuksan? I saw these big chains. Alam mo yung sa barko? Yung pinanghuhok. Ganon kalalaki na chain. Di ba yung ang lalaki ng chain sa barko? Na nilock
Yung pinto ko, ang laki nung, malaki-laki naman yung apartment ko, no? So basta ang laki nun. And then, when I opened my eyes, I cried. I really cried and I said, ayokong maiwan. Ayokong mamatay sa kasalanan, sa buhay na makasalanan. So that year, I committed my life to the Lord. How I committed my life, how I accepted Christ as my Savior. Kasi yung kapatid ko, may boyfriend siya na, ngayon asawa na niya. Yung makikita ko, kasi nakatira siya sa akin, sabi ko, bakit parang ang payapa ng buhay nila, ang tahimik, parang may peace. Bakit ako wala? All the material things na kinakailangan ko, I have. Ang dami na iinggit sa akin, babae. Dahil ang sexy-sexy ko, ang daming lalaki na naliligaw sa akin. So, parang sasabihin mo talaga na, bakit ka pa malulungkot? You have everything. So, and then, nung inaccept ko na talaga ang Panginoon, I am at the age of 34. So, I attended Christian service and finally accepted Christ to rule my life. Ang naging favorite verse ko, yung Matthew 17 verse 20. If you don't have faith enough, Jesus told them, I tell you the truth, if you have faith even as small as a mustard seed, you could say to this mountain, move from here to there, and it would move. Nothing is impossible. So at that time, ang dami ko ring problema. Dahil nga sa, syempre, 1997 na medyo tumatanda na ako, di ba? So somehow, bilang artista kasi, kailangan namin matuto sa aral ng buhay ng ibang artista. Kadalasan, hindi natututo. Merong natututo sa istorya ng mga veteranang artista. Ang gusto ko sana, ang buhay ko ay maging inspirasyon kapag nakikita ng tao, ganon. So, minsan kapag nakikita nyo ang buhay ng artista, nakakalungkot o minsan nakakapagdala ng inspirasyon. Maraming nabago sa buhay ko because of I obeyed His teaching. And ika nga, sinorender ko yung kasalanan ko sa Diyos. Sinorender ko, meaning to say, tulungan mo ko dito. Hindi ako lumapit sa Kanya na parang ang linis-linis ko na, di ba? Maraming bundok ang aking mga problemang nalampasan. And then I was baptized that same year, 1997. You know, I never thought that I would enjoy attending seminars. You know, attending many things, even mga, for example, knowing and learning about Revelation. I even studied theology from Genesis to Revelation. Talagang inaral ko, umattend ako, talagang 6 months namin inaral yan so that I can share the Word of God na confident naman. And then, medyo mahina nga lang po ako sa pagiging Bible study leader kasi gusto ko parating on time. Yun. So, pero since 1997 until now, dahil nga mahilig ako sa anak, I'm a Sunday school teacher. And I'm serving sa aming church. Yan. Ang isang prutas na napakasarap na aking napagtagumpayan nung tinanggap ko ang Panginoon, I became free from all of my utang, financial debt. So, kasi, syempre, di ba, mahilig tayo sa mga hulugan, mga artista. Nung nawalan at huminahina ang aking pag-aartista, naiwanan ako ng mga utang. So, because talagang pinakinggan ko yung mga seminar, kung paano gagawin, simplify your life. Inat ko yung mga credit cards ko. Lumipat ako sa studio para lang talaga, kahit sinasabi ng ibang kaibigan ko na iiwan ako, ano ba yan kung kailan ka naging Christian? Naging ganyan ka ba? Parang hindi ka na sikat katulad dati, di ba, mga ganon. Pero sa totoo lang,
ako rin naman ang nagdesisyon na meron po talaga kayong kailangang layo ang mga kaibigan for you to be able to have a successful walk with the Lord. Kasi, alam mo, ang kamundahan, ang hirap talagang hindian kung nandun ka na. Hindi ba? Tapos, syempre, yung ang dami ko rin give up, yung lifestyle nga. Finally, I was free from mga relationship that I would consider na I was living in hell at that time. Kasi parating ang boyfriend ko gustong magpakamatay. Ewan ko ba, yung talagang gusto nilang magpakamatay. Ako naman gusto kong mamatay na doon kay Lord. Pero never ko that I attempted to kill myself. And then, syempre, dahil nga sa sobrang sarap talaga kapag nakafocus ka sa Panginoon, I reinvented myself. Physically. Obvious ba? Diba? And most important, I allowed God to change my heart. Kasi kahit ano pong ganda ng makeup mo, ganda ng kulay ng buhok mo, kung ang sama ng ugali mo, talagang lalabas yan, hindi ba? Pero alam mo, so, anong year na kaya to? Hindi ko na matandaan to, ha? Nakalimutan ko lang yan ng year. Maraming taon ang dumaan. Pero yung still having a husband was still my greatest desire. Sabi ko kay Lord, Lord, ano ba? Please give me a lover. Eh, wala. So, Lord naman, no? To tell you honestly, Christian na po ako noon. Pero, alam mo yung kanta ni Frank Sinatra, ginaya ko, I did it my way. Naghanap pa rin ako ng boyfriend. Oh, dinadate-date pa rin po ako. Oh, ang sabi, nag-date-date pa nga rin ako. So, ang nangyari, iyak naman ako ng iyak. Bakit? Kasi nandun ako sa gitna eh. Mahal ko ang Panginoon, pero I did it my way. Naghahanap ako ng sarili kong boyfriend. Wow, this is worse than before I met Christ. Having a boyfriend, tas kilala mong Panginoon, mahirap. Hindi. So, I end up, sabi ko sa aking dasal. I end up na sinabi ko sa Panginoon na, Lord, naku, iyak lang naman po ako ng iyak at mga mukhang tukmol naman yung mga boyfriend ko, kapapangit, na bakit ba ang hindi ko sa pangit. Tanggalin mo na lang po itong lust in me. I mean, you know what lust is, di ba? Siyempre, di ba? Tanggalin mo na po ito kasi ito pahamak sa buhay ko to eh. Sabi ko, ngayon kung gusto mo po akong mag-asawa, gusto mo akong magka-boyfriend, ilagay mo po, ibalik mo po uli sa akin yung desire, pero ito po ang nakakaistorbo ng walk ko sa iyo. So you know what the Lord did? Charan! Agree. Ayun, nawala ang desire, di ba? So ngayon, saan ba tayong petsa dito, ha? Ayan. So ngayon, nung so nasabi ko na yan, at isa pang nangyari pa rin po sa buhay ko is I went back to school. Sabi nga na medyo rewind ko ng konti, habang wala pa nga yung blessing sana ng pag-aasawa, I said din sa aking prayer na, fill my jars with your blessings. So totoo naman nangyari, nakabalik ako sa showbiz. Kaliwat kanan, project, ayan, yung mga ano ba yun, yung Sakyapo, mga ganyan, mga dialogue, napanood nyo ba yun? Ha? O diba, ang Star Cinema, favorite ako, ABS, may Mood of Desire. Nangangapit bahay pa, may small family. Ayan, diba? So, blessing talaga came. At nagkaroon po ako ng second career and even had a college degree, as she mentioned. So, many years passed, pero yun na nga, so itong desire na itong husband na to, nandito na naman. So, andyan pa rin si husband, no? So, pero the Lord answered. Alam niyo po,
ang aking faith, ang aking paglalakad sa Panginoon, hindi naman po nung nabaptize ako. Kasi yung iba talagang, tcharan! Ang galing, talagang okay na. Progressive ang akin. Ako po ay nagkakasala pa, pero malaki na po ang improvement. Malaki na po ang grasyang nakukuha ko sa Panginoon dahil noon talaga ginagapang ko, most especially yung mga relationships na yan. Pero ngayon talagang I would say to all of you that I'm very husband. I'm very husband. At least na sabi ko, I'm very happy. Ano ba yan? Husband na naman. Very husband. Ngayon, dahil nga sa progressive, isa pang ang problema ang nasabi ko sa inyo kanina na malaki, yung identity. So, ito po ay isa pang bumabagabag sa puso ko. Sabi ko sa sarili ko, kanino ko ba talaga kukunin? Sino ba talaga ako? Ano ba talaga ang purpose ko sa buhay? Ngayon na nga, isa-isa nang nawawala. Diba nawala yung kasikatan ng Dick and Carmi, tapos ito na yung mga mother roles, pero maganda po rin. Ayan. So, ngayon, sino ba talaga ako? Yung iba po kasi sa atin, iba-iba yung pinaghahanapan. Pero ako, I made the best and right decision. I allowed God to change me, my character, the way I view life. I prayed, searched for Him, many challenges, and my faith became deeper, and I loved the Lord more and more. I fell in love with His Word. Alam niyo po kung anong best time sa buong araw ko? Alam niya, ako sa tagal, quiet time with God. Hindi nga quiet kasi may clapping, meron na akong maliit na fan kasi nasa banyo ko mainit. So mahina doon mga 45 minutes. So talagang may clapping, may dancing, iba-iba. May nagbabasa po ako, tapos may sinishare ako sa Facebook. Isa pang maganda yan na nagawa ko, yung Facebook wall ko, hindi po yung puro sarili kong selfie. Ginawa ko pong wall, yung ko, in public, you can view it. Yung Word of God na yung apps na nagawa ko, yung devotional, Jesus Calling. So, napakagandang message each day. So ngayon, syempre nasabi ko na naman si husband. Yun nga, so talagang iyak ako ng iyak. So nasabi ko na rin ito. Nasabi na rin kita. Then, yun nga yung toknelo na boyfriend, na-realize ko na isa lang pala ang source ng joy. Diba? Si God lang pala. Merong hole, butas sa atin, in man's heart, that only God can fill. Diba? For I know the plans I have for you, says the Lord. They are the plans for good and not for disaster, to give you future and hope. Sa Jeremiah 29, verse 11. Hindi lang po para sa akin yan. Each of us, may plano sa atin ng Diyos. Kaya hindi mo pwedeng ikumpara yung testimony ko sa testimony mo. Ang ganda kasi unique tayong pinanganak, unique tayong ginawa ng Diyos, at unique din tayong kakausapin isa-isa para maging blessing. Diba? Sa most especially dito sa ABS, ang laking network nito. Bago talagang yung iba, kung saan-saan mapunta, gawin natin. Yung talagang, tsaka dapat pag Christian, maganda. Masaya, hindi yung parang lulubulog na iyak-iyak. Diba? Dapat pag maganda, tsaka yung masarap kausapin. Yun. So that is why, ayan na, etong pakinggan nyo. I realize that you can be complete even if I am single. Then I found all the questions that I was searching in the Bible. I found wisdom in His Word. He taught me how to simplify my life. Wow, ang saya naman pala Ang gusto naman talaga tayong bigyan ng biyaya ng Panginoon. Kaya lang kung mali ang timing, di ba nagiging destructive pa? Like what happened to me before. Buti nga nakaahon pa ako yung iba, di ba, nakakulong, o namatay, nasakasaan, nagbigti, o nalumpo. So parang sa atin is that
knowing God, hindi siya selfish. Alam mo, yung blessing bumalik din uli sa akin, pero now I know my purpose. Pag nabibless ako, yun is ako ang channel of blessing. Hindi ko aangkinin yun. Kasi kapag inangkin ko yun, ayun na naman, kakatok na naman si kalungkutan. Hindi ba? So, ako ay nagiging channel of blessing. So, meaning to say, channel of blessing, hindi naman po lahat ng sweldo ko ibibigay ko rin, or ano, pwede naman blessing na, ayan, nag-share ako. Siyempre, nagta-tithing, di ba? Pagkatapos, siyempre, secret na po kung ano pa yung mga ginagawa ko because the Lord knows what is in my heart. Di ba? Sabi nga, wag mo nang ipangalandakan pa. Because of many teachings that I had with the Lord and having hardships that I overcame with my walk with Christ, and because I love Jesus so much that I came to the point right now that having a husband is no longer my desire. Being single is no more a sad and humiliating situation. Single blessedness is a blessing. Ang saya-saya nga ng buhay ko eh. Di ba, wala akong niintay, wala akong pinagseselosan, ganyan. Walang mga tuknelong na harap, ganyan. So, ang saya kasi right now, I read the Proverbs, I listen. May Bible po kasing apps ngayon na audio na eh. So, siya yung nagbabasa sa'yo, ganon. And then, I see my life in God's perspective. Alam mo yun, ang prayer ko, Lord, ayoko pong mainggit. Lord, ayoko pong maging yung matakaw. Ano man yan, matakaw sa pagkain, matakaw sa pera, whatever, sa kayamanan. So now, yung paghiganti o yung forgiveness, actually, yung maganda pa nga akong story na gustong i-share sa inyo. Dati, meron po kasi akong kapatid na talagang I really hate. Ngayon, sabi niya, pupunta raw siya sa bahay ko for 6 months. 6 months ka titira? Ang tagal naman! Sabi niya, kasama ko yung aso. May aso ka pang kasama. Ayoko nga ng aso yung baho-baho niya, ganyan-ganyan. And then, 1 month after, na-stroke. Sabi ko, oh Lord, ano ba ito? Nung hindi pa nga nai-stroke, ayoko na ngayon pa. O diba? Sabi ko nga sa inyo, progressive talaga yun. Hindi ko alam na mas-share ko sa inyo to. And then, alam mo po, nung nakausap ko ang isang talagang pastor, mihingi ka rin naman talaga ng advice. You know what he reminded me? What is the greatest commandment of Jesus? Love. Show her love. Sabi ganyan. Kasi puro ako rin lang, ay ganito, ganyan. Kailangan umaten siya, kailangan magpapagtize, kailangan mabasahin, kailangan umaten, ganyan, ganyan, gano'n, gano'n. You know, what I realize right now, sinundo ko siya sa Amerika at dinala ko po dito sa bahay. She's with me right now. We are taking care of her. At awan ng Diyos, yung aso, naging pito. Sobrang cute-an. Ako pa ang nagpaanak. Ngayon ako po, yung iba naman pinamigay ko dahil baka hindi na ako nanay na po ako ng 4 na aso. Eventually, ang lesson, God taught me pala how to love. To love her. Akala ko all the time siya ang tuturuan ko. And because of that love, that I've learned to love my sister in her condition, it's so easy because the love I have is so abundant, overflowing.